Huwag niyong asahan na kayo ligtas sa lugar na inyong kinaroroonan. Ang inyong lalawigan, maaaring magkaroon ng malaking baha, malaking tubig. Dahil sa kakulangan na ng pinakamasarap. Ang mga punong kahoy, wala na. Ang malalaking bato, bro. Ano ang babanggaan ng mga tubig para manatiling nagtiting natin? Kung hindi, gagawin ng gagawin dahil wala nang kontrol. Ang pagmimila ay yung lalawigan. Sinabi ko noon na ang haligi ng Marinduque ay nakasalalay. Kayamanan na hinihina. Kung hindi matitigil ito, ang sakuna na higit na malaki ay inyong mararanasan. Ay hanggang maaga, ang mga misyon ng kasangkapan dapat mailibot sa buong mundo. Ay katulad ng Islam, hindi na siya. Tao na ang hihingi. Kung gusto nilang maligtas sa sakunang napakarami. Dahil ginampanan niya ng napakaraming taon ang kanyang tungkulin. Halos nagmakaawa sa lahat ng bayan ng mundo para magampanan niya ang kanyang tungkulin. At sa panahong ito, maaaring ito, sakto lang, maaaring hangganin. Kaya, ang aking ama, nagpapadala na siya ng mabibigat na parusa sa mundo. Sa mga taong nagwawalang bahala sa aking pangyaya, sa paulit-ulit na pabala at pagbibigay ng mensahe nito, hindi binibigyan ng halaga. Kaya hanggang kailan kayo magmamatigas? Sino ang makakahadlang sa puot ng aking ama? Noong panahon na yun, nang ipakita sa kasangkapan ang napamalaking trahedya, yung mga sulok na ito. Ako ang unang humiling sa akin na huwag niya ipadanas. Pero hindi ako pinagbigyan. Dahil ang parusang ito ay kailangan lang ibigay sa tao para mulatin ang mata ng mga tao. Dahil kung pangyaya ng pangyaya ang gagawin, walang kabuluhan. Hanggang hindi nakakaramdam o nakakatikim, hindi matatakot ang tao. Naiintindihan. Kaya hirap silang maniwala. Katulad noon, nung kay Abraham, hindi ba? Si Lazaro at mayaman. Ang sabi, papuntahin sa lupa si Lazaro para magpabala. Anong sabi ni Lazaro? Kahit magpabala, hindi rin maniniwala. Dahil sa katigasan ng puso at isip ng tao. Dahil sa kanilang mga pansariling adikain sa buhay, yung kanilang gusto nagsusunod. Kaya, kung dumating sa punto ng aking amay magparusa sa inyong lalawigan ng higit na matindi, wala akong magagawa. Dahil yun ay tinakda. Sa ngayong panahon, mayroong pang pagkakataong ibinibigay para ang tao ay mag-isip at magpapagod. Kailan mababago ang tao? Kailan maniniwala ang tao? Ang naganap sa malaking bansa, sapat ba yun para matakot ang tao dito sa inyong lalawigan? Nagtatawa ang iba. Nagwawalang bahalang iba. Akala nila, yung nangyaring yun ay hindi maaaring mangyari dito. Pero, napakaliit ng inyong lalawigan. Naintindihan ninyo. Napakaliit ng inyong lalawigan para sunugin, abutin.
kapag ang puot ng aking ama ay dumating. At pag malaking tubig ang binungo sa inyo, anong mangyayari sa mga gusali na inyong itinayo? Sa mga bagay-bagay na inyong pinaghirapan, ang tubig ay napakababa. Napakababa. Dapat po naparusahan po yung nag-autos ng nagamina para hindi po kami Ang lahat na yan, darating. Pero, mayroon din kayo na dapat gawin. Ang lahat ng yan ay mayroon, nakatakot. Pero, hindi ko masasabi, hindi kayo marunong. Pero ang lahat na nagpapakabuti at gumagawa ng mabuti, katulad ng bahay na naligtas, sa napakalaking apoy, hindi nasunog ng kahit ano. Hindi nabawasan ng anumang pinaghirapan ng mga tao na buo ang paniniwala sa harap ng aking ama. Ang nangyayari, pakita, sa paniniwala ng tao, doon, kikilos ang hiwaga at himala ng Diyos. Intindihan. Okay. Lalo kayong magbuklod, lalo kayong magbigkis. Dahil nasa inyong bansa ang pinakamagandang regalo. Ang pinakamagandang himala na nakatakda. Pero paano ipagkakalob sa inyo kung kayo'y wasak, kung kayo'y hiwalay, kung wala kayong pagkakaisa? Paano? Paano ibibigay ang malaking himalang ito kung hindi naniniwala sa himalang mangyayari? Wasak ang inyong pagsasamahan. Mayroong gumagampan, mayroong hindi gumagampan. Nanghihinayan sa inyong panahon na ibinibigay sa banal na po. Pero naisip ba ninyo, kung ang aking panahon ay hindi ko na ibigay sa inyo, may magagawa ba kayo? Wala po. Yung pagkakait ng inyong oras sa gawain. Katulad sinabi ko sa mga taliktayo, nagkakait kayo ng inyong panahon sa inyong paglilingkod. Paano? Kung ako ang magkait ng panahon sa inyong pamilya, mayroon ba kayong magagawa? Wala. Kaya ginigising ko ang lahat. Kayo ay magkaisa, magtulungan, at lubos na magkasundo sa banal na buhay. Dahil nasa inyo ang kaligtasang nakalaan pa sa inyong pagsisikap. Yon ay maaari inyong makamit. Bakit ang sinabi ko ganito? Sa bawat lugar ng inyong lalawigan, ibibigay ko ang kaligtasan. Yung basbas na hihingin, dala ang regalong 3 para pawiin ang lagim at sakuna. Hindi ba? Para doon sa hindi naniniwala. Ayun. Pero kung may magagawa kayo, na sila'y maakay sa pagbabago, umaakay sa pananampalataya, mas maganda. Nandoon nakabuklod, nandoon ang pag-asa, nandoon ang pag-ibig na talagang handa sa anumang bagay na himalang maganda. Naiintindihan ng lahat? Opo. Ang kasangkapan ay walang tigil sa pagsisikap. Kahit gaano pa kahirap ng kanyang nararamdaman, kahit siya'y may karamdaman, kahit siya'y hinang-hina, patuloy na kanyang pinagsisikapan ang kanyang tungkol. Kahit siya'y nagbibiro sa inyo, kunwari, masaya siya. Pero sa kanyang kaibuturan ng puso, yung hirap ay nararamdaman niya. Pero ipinakikita ba sa inyo? Hindi. Dahil ano niya, na kayo'y manlupaypay, mawala ng pag-asa. Dahil siya ang nagpapalakas sa inyo. Kung wala ang kasangkapan sa inyong lalawigan, hindi ba't kayo nag-iisip ng maraming bagay? Kaya, nandun ang pag-aalaala. Paano kung may mangyari? Wala sa kasangkapan. Kung may dumating na malakas na bagyo, wala sa kasangkapan. Kaya ba niyong gawin ang ginagawa niyo? Hindi po. Kaya ngayon pa,
Akin lamang ipinaalaala sa inyo. Dapat ang bawat isa sa inyo magkaroon ng paghahanda. Hindi lagi kayo nakasandal. Hindi ba? Kapag kayo nakasandal na nakasandal, pag nawala yung asandalan, tumba kayo. Paano kung mawala sa kasangkapan sa inyo? Bagsak yung inyong sinasandalan. Mawawala yung lakas na inyong kinakapitan. Kaya, sa inyong buhay, dapat maging matatag at magpatuloy kayo sa paggawa ng kabutihan, pagkakabuklod at pagkakaisa. Yun ang aking hinihiling para magpatuloy ang biyaya na dumaloy sa inyong mga sarili. Naunawaan mo. Saktan nga po ako doon sa pagtanggap doon sa sulat na pinamahagi ko ng nakaraan yung mensahe. Hindi po maganda. Ayan. Iyaan ninyo na ang Diyos ang gumawa ng kautulan sa bagay na. Kung kayo ay nagsikap, kung kayo nasaktan, higit ang kasangkapan ito. Ngunit nagpapatuloy dahil mahalaga ang tao. Mahalaga ang tao sa kanyang paniniwala kaysa bagay na ito'y masakit sa dibdib at sa puso niya. Itinutulak ang masakit at kinakabig ang pag-ibig at pagkakas sa iba. Ganun. Kaya sa inyong lahat sa hapon ito, ang mahalagang biyaya ko at ng aking Ama ay inihabilin sa inyong lahat sa araw ng ito ng pagsasabi. Pagpalain kayo ng aking Ama at patuloy na patatagit palakasin ang inyong pananampalataya sa harap ng katastasang Diyos at ng aking Ina na laging saklo. Biyaya na kaloob sa inyong lahat ay iniiwan